Napakadaling mag-avail ng loan or cash dito sa GCash via GLoan. Pero tandaan natin na hindi tayo dapat malate sa pagbayad. Pero just in case na mangyari, halimbawa wala tayong choice or nakalimutan natin, dapat alam natin kung ano yung penalty at magkano ba talaga iyan. Pag-usapan pa natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng humiram ng up to 100,000 pesos dito sa GLoan sa GCash. I-check nyo yung amount sa mismong account ninyo kasi pwedeng magbago ito. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. At merong iba't ibang interest rate na ino-offer. Depende na rin kung kailan ka nag-a-apply ng loan, magiging processing fee. At sa pag-apply nga niyan, meron itong due date kung kailan dapat bayaran. Halimbawa, for this case, every month magbabayad ng nasa 650 pesos kung 5,000. At kapag naging successful na yung niloloan ninyo, halimbawa na-confirm na siya hanggang sa dulo, nakuha nyo na yung sa cash mula sa GLoan, dapat ay i-check nyo rin hindi lang yung notification na makukuha ninyo from GCash, maging yun sa email ninyo. Pero dito sa dashboard, meron kayong information kung magkano at kailan yung due date. Speaking of due date, ano mangyayari kapag hindi nakapagbayad on time? Dito papasok yung ipapadala nila via email. Ito yung halimbawa ng email. Kapag chinek nyo sa bandang baba, merong dalawang file. Dito sa file na to, halimbawa i-open natin, makikita kung magkano ba yung additional charges o yung late payment fee. Kung saan 1% ng loan amount, pero hindi lang yon. 0.15% araw-araw ang pwedeng i-charge sa atin mula doon sa natitira o outstanding principal balance. So, akala natin maliit lang tong 0.15%, pero daily kasi ito nadadagdag, plus meron pang fixed na 1%. So, magkano ba ito halimbawa? Dito sa niloan natin, ang kinuha kasi natin ay nasa 5,000 pesos. At kung magkaroon nga ng late payment, ibig sabihin after due date, 1 day, meron na agad automatically na 50 pesos. Yun yung late payment at tatakbo up to 30 days. Pero yung daily na interest, papasok siya daily sa account natin o matcha-charge siya daily. 750 or 7 pesos and 50 cents kada araw. So imaginein mo kung umabot ka ng 20 days, 150 pesos agad yung penalty mo sa interest lang o daily penalty. Pero pag umabot ng 2 months at hindi ka pa rin nakakapagbayad, 450 pesos na. Kapag umabot pa ng 9 months, nasa 2,025 plus yung late fee pa na 1%. Ibig sabihin, yung kalahati ng niloan mo, around 2,500, in 9 months, yun yung magiging karagdagang charges. At matatandaan na pwede kang mag-loan up to 100,000 pesos. Paano naman kung min-maximize mo ito o sinagad mo yung pag-loan? Ano naman yung karampatang penalty para dyan? Kung sakaling lumagpas, automatically 1,000 pesos yung late fee, tatakbo yan 30 days. Kapag naman 2 months, hindi ka pa rin nakakapagbayad on time, 2,000 pesos na. Pero yung daily penalty niyan kada araw ay 150 pesos. So kung tutuusin, sa 1 month na delay, 5,500 na agad ang pinatong. Sa 2 months, 11,000. 3 months, 16,500. At kapag umabot pa ng 9 months, nasa 49,500. Which is kalahati na rin ng niloan natin na principal, which is 100,000 pesos. Disclaimer lang na ito ay base sa computation namin. Pwede nyo i-double check yung sa mismo actual loan amount ninyo. Maging yung 1% na late fee at 0.15% daily of outstanding principal balance. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Sana nalinawan tayo kung ano talaga yung pinaka-epekto ng late payment fee or additional charges dito sa GLoan. Mas maganda na magbayad tayo on time. Lalo kung nakakuha na tayo ng pera, ang maganda pa dyan, pwede tayong makakuha ng refund or cashback sa interest. Which is pinag-usapan pa natin sa hiwalay na video. Kung interesado kayo dyan, pwede nyo i-check yung page or channel namin. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!